Di ma'am, sa kabila ako dumadaan. First time dumaan ni Roland sa Marcos Highway paakyat ng Baguio City. Madalas daw kasi ay Cannon Road ang kanyang dinadaanan. Mula Tarlac, nadaanan niya ang bayan ng Pugo. Dismayado raw siya sa kalsada dahil hindi lamang isa, hindi dalawa, kundi napakarami raw niyang nadaan ng butas sa mga ito. Yes ma'am, kasi halos meron yung kalahati yung daan. Wala talagang mga ma'am, may mga butas talaga siya. Kaya nakakatakot din dumaan talaga ng pag ganito. At least kanya sir, nangato, kondakkel niya. Ganito rin ang sentimiento ng driver na si Paul. Baka yung gulong mo maalis, ganyan. Ayan, babangga ka, baka may mabangga ka o babanggahin ka, ganyan. Baka tumaob yung sasakyan mo, ganyan. Kwento nga ng residente at store owner sa tabi ng kalsada na si Nanay Gina, marami na raw ang naitalang aksidente dahil sa naturang mga butas. Lumaslas kasi siya. Dito siya napunta sa lubak, diretso doon. Yung in-hospital nila ma'am yung rider. Pag tag-ulan nga rin ma'am, di naman nila kasi sinabi na namin doon sa napakiayos dito sa ng highways. Wala pa naman ma'am, di pa naman dumating. Sa sunod-sunod na pag-uulan, mahalaga raw na agad nang masimula ng pagsasaayos ng mga ito para na rin sa kaligtasan ng mga dumadaan. Isa lamang ang kalsada dito sa Pugo, La Union sa mga kalsada sa buong lalawigan na mayroong mga malalaking butas o tinatawag na potholes. Bukod sa napakadelikado nito para sa mga residente at mga motorisang dumadaan, pwede rin itong makaaksidente, lalo na kapag tag-ulan o kaya naman ay gabi. Paliwanag naman ng DPWH La Union 2nd District Engineering Office, kawalan ng pondo ang rason kung bakit sila natatagalan sa pagtatrabaho sa mga ito. Siguro ma'am, depende kung kailan dumating yung pondo. Minsan kasi nare-requestan naman po ng planning section yung mga certain sections na kailangan immediate na papondohan pero hindi minsan napaprioritize. Pinapasok namin lahat, sinasubmit namin siya. And wala naman ako kaming control kung alin doon yung mapopondohan lalabas sa NEP, sa GAA, ganun po. Tuloy-tuloy naman daw ang kanilang monitoring at nagsisimula na rin sila sa pagsasaayos. Pero ang tanong ng marami, bakit napakabilis masira ng mga bagong ayos pa lamang ng mga kalsada? Katunayan, higit 2 taon pa lamang ang nakalilipas nang ayusin ang ilang mga sirang parte ng kalsada sa probinsya. Pero sa ngayon ay may mga butas at sira na naman ang mga ito, gaya ng kalsada mula Santo Tomas patungong Rosario. Overloaded talaga yung mga dumadaan sa kalsada natin. So yun po yung number 1 na cause ng deterioration ng kalsada. Yung mga defects po na lumalabas, galing po talaga mainly doon sa mga overloaded na sasakyan. Continuous naman po ma'am yung monitoring ng agency natin sa mga kalsada natin. So, hindi naman po sila tumitigil. So pag may nakikita na sila, talagang may mga may corrective action na talaga kagad. Habang wala pang konkretong sagot ang DPWH kung kailan nga ba muling maisa sa ayos ang mga kalsada, pinapayuhan muna ang lahat na maging maingat sa bawat biyahe, lalo na't minsan may mga lubak at butas na posibleng maging sanhi ng aksidente. Randy Guzman, RNG News.